Hinihinalang nakapasok na sa Pilipinas ang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Mismo si Health Secretary Enrique Ona ang nagkumpirmang isang nagbalikbayang OFW mula sa United Arab Emirates ang nagpositibo sa virus. Naka-quarantine na ngayon ang OFW, kanyang pamilyang kasamang umuwi sa Pilipinas, pati na po yung mga sumundo sa kanila sa airport. Live mula sa NAIA, may report si Sherian Torres. Sherian. Yes, Joseph Maki. Kahapon dumating itong naturang OFW na ayon mismo kay Health Secretary Enrique Ona ay isang nurse o isa dun sa mga nurse na minsan nagkaroon ng direct contact doon naman sa isang pasyente sa UAE na merong MERS-CoV. Narito ang ating report. Naka-alerto na ngayon ang Department of Health para sa MERS coronavirus o MERS-CoV. Hinihinala kasing nakapasok na ito sa Pilipinas dala ng isang OFW mula sa United Arab Emirates o UAE. Nasa airport na raw kasi siya dito sa bansa nang ilabas ang resulta sa UAE na positibo nga ang Pinoy sa MERS-CoV. Hindi na binanggit ni Health Secretary Enrique Ona kung nasaan ngayon ang OFW. Basta't tiniyak niyang naka-quarantine na ito, pati ang kanyang asawa, 2 anak at isang kasambahay na kasama niyang bumiyahe pa uwi. Naka-quarantine na rin ang 5 taong sumundo sa kanila sa airport. Ayon kay Secretary Ona, nagkaroon daw ng direct contact ang OFW sa isang pasyente sa UAE na nasawi dahil sa MERS. Bakasyon. Hindi pa ito confirm na test, no? I mean, confirm na result. And this, kasi tawagan eh. Pero para makasigurado, ipapatest daw ulit dito sa Pilipinas ang OFW. Sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta. Would like all of of the public, our people, to enjoy their vacation, to be assured that we are doing all the necessary precautions, both in making sure that this viral infection don't come to our shores. Hinahanap na rin ngayon ng DOH ang mga pasahero sa eroplano na umupo malapit sa OFW. Maaari kasing maipasa ang virus kung nagkaroon ng close contact. It would certainly depend on the seats or arrangement where he is located. No? If he is on the middle, then we have to make tracing on all those in front and back and left and right. For instance, he is on a seat where he is on the last row and there is no one at the back of him or her, so we will not be able to include that. No one could be included on the tracing on his back. Lunes nang kumpirmahin ng Department of Foreign Affairs na isang Pilipinong health worker sa UAE ang nasawi dahil sa MERS. Siya si Abundio Esporlas mula Palumpon, Leyte. Pumayag ang kanyang mga kaanak na magpa-interview. Gusto raw kasi nila manawagan sa gobyerno na tulungan sila maiuwi ang labi ni Esporlas dito. Tila wala raw kasing umaasikaso kay Esporlas doon at hirap din sila makausap ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Nag-decide na lang kami na i-cremate yung labi ng kapatid ko. Pero kung may ibang way pa na matulungan siya sa government natin na mapadala yung body niya na cremated na, mas maano sa amin, mas maluwag na tanggap namin. Nangako naman ang tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamilya ni Esporlas. Minomonitor pa yung kalagayan ng mga kasama niya na nasa isolation room ngayon sa isang hospital sa UAE at so far naman, wala pa naman tayong negative na balita. Isa ring Pinay nurse sa Jeddah, Saudi Arabia ang nagpositibo sa MERS-CoV. Hanggang ngayon ay wala pang malaya nurse pero mataas naman daw ang blood pressure kaya umaasa pa rin ang kaya mister na gagaling ito. Sana po maintindihan niyo yung buhay ng OFW dito. Ang misis ko nagkasakit dahil sa trabaho. Sa hospital po ako. Alam mo naman po ang hospital dito, puro lahat ang ang mga ganong cases na kasi sa hospital nga sila nagtatrabaho. Sana may mabigay po kayong tulong, lalo na sa aking mga anak na mag-aaral. Sa pag-aaral ng Center for Disease Control and Prevention o CDC sa Amerika, ang mga taong nagpositibo sa MERS-CoV ay nagpakita ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga. Maaari itong maipasa sa tao kung nagkaroon ng close contact. Mahigit 200 laboratory-confirmed cases na ang naitala ng World Health Organization mula 2012. 72 na mula sa 10 bansa ang nasawi. Ayon sa DFA, ang mga kaso ng MERS-CoV ay naitala sa UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Jordan at Oman.
Joseph, Maki, yung nakikita nyo ngayon, ito yung sample ng isang leaflet na pinamimigay o brochure dito sa na Department of Health doon sa mga kababayan natin na dumarating dito sa NAIA 3, gayon din sa iba pang mga pampublikong lugar. Ito daw, Joseph, Maki, ay para magkaroon sila ng mas maayos na edukasyon tungkol nga dito sa MERS-CoV at kung paano rin ito maiiwasan. Samantala kanina, tinanong itong si Secretary Ona kung dapat na ba na magkaroon ng travel advisory kung saan ay kailangan na nga ba na mag-discourage doon sa mga gustong pumasok sa Middle East o lumabas, pero ang sabi niya hindi pa raw ito kailangan sa ngayon. Joseph, Maki? Eh di, Sherry Ann, I'm sure marami pa rin kinakabahan, although sinabi nga ni Secretary Ona na hinihintay pa yung final result, di ba? Pero, syempre, nabanggit mo kasi kanina na kailangan close contact. Ano ba yung ibig sabihin ng close contact? Para talagang mahawaan ka, tapos gaano katagal yung exposure para mahawa ka? Maki, dun sa explanation ni Secretary Ona, yung close contact, pwedeng nadaanan ka, nahingahan ka, nahawakan ka, napadikit ka doon sa may sakit. At ang isa pang nagiging issue dito, yung gaano katagal ba yung pwedeng sabihin na duration bago mawala yung virus, no? Pero wala pa rin daw kasing study o pag-aaral hanggang ngayon. Yung nagiging payo nila doon sa mga tao, kung ang paningin nila yung isang bagay, o halimbawa lamesa, hinawakan na isang merong MERS-CoV, no? Hanggat maaari, bago mo yun hawakan, siguraduhin mo na linisin yun dahil nga walang katiyakan kung buhay pa yung virus o hindi. Maki? So nagpa-test yung yung OFW, yung kababayan natin na nakauwi dito sa Pilipinas. So kung nakapagpa-test siya sa UAE, bakit nga naman siya na-clear for travel? Kasi Maki, unang-una, nung umalis siya ng UAE, wala pa yung result ng blood test. Tapos, nung lumabas ito, nagkataon na lumapag na siya dito. Pangalawa, asymptomatic o wala kasing senyales o sintomas itong OFW na to na siya pala ay meron nitong virus. Lumabas lang ito doon mismo sa blood test niya. Maki? Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.